Noong tagsibol ng 1981, sa isang tanggapan ng pagpapalawak ng county sa Buchanan County, Iowa, isang mapa ng lupa ang nakasabit sa dingding sa likod ng mesa ng mga ahente. Alam ng bawat magsasaka sa county ang mapang iyon. Ang mabuting lupa ay may lilim na madilim. Ang mayamang itim na prairie loam na nagtatanim ng 150 bushel na mais nang hindi pinagpapawisan. Ang karaniwang lupa ay may lilim na kulay abo. At pagkatapos ay mayroong isang patch sa hilagang kanlurang sulok malapit sa mga bangin ng ilog na halos maputi ang lilim. 40 hektarya, lupang class 6, mabato, manipis, matarik sa ilang bahagi. Ang uri ng lupa kung saan ang talim ng araro ay tumama sa limestone bago ito umabot sa lalim na 6 na pulgada. Ang ahente ng pagpapalawak ng county, isang lalaking nagngangalang Dale Mezer, ay may pangalan para dito. Tinawag niya itong patay na lupa. Walang nakipagtalo sa kanya. Ang 40 hektarya na yon ay hindi nagamit, ipinagpalit, at inabandona ng mas maraming beses kaysa sa mabilang minuman. Ang huling lalaking sumubok na sakahin ito, isang nangungupahan na nagngangalang Sweeney, ay sumuko pagkatapos ng 2 panahon at sinabi sa may-ari ng lupa na mas gugustuhin pa niyang maghukay ng mga kanal kaysa labanan ang mga batong iyon ng isang araw pa. Ang lupa ay walang laman. Kinuha ito ng mga damo. Gumapang ang pagpasok ng mga sedar mula sa mga hanay ng bakod. Tumigil na ang county sa paglilista nito bilang lupang pananim sa mga talaan ng asesor. Binura ito para sa lahat ng praktikal na layunin. At noong Marso ng 1981, binili ito ng isang lalaking nagngangalang Walter Gunderson. 40 hektarya ng pinakamasamang lupa sa Buchanan County, Iowa. Nagbayad siya ng $185 kada ektarya noong ang magandang lupa ay ibinebenta sa halagang $3,200. Nabalitaan ito ng dealer sa bayan, isang lalaking nagngangalang Phil Kramer, sa tindahan ng mga pagkain ng hayop at tumawa ng malakas kaya natapon ang kanyang kape. Bumili lang si Walt Gunderson ng patay na lupa, anya. Parang pagbili lang ng kabaong at tinawag itong bahay. Tumawa ang lahat. Sa loob ng ilang panahon, biro lang iyon at pagkatapos ay hindi na pala. Para maunawaan kung bakit bumili si Walter Gunderson ng 40 hektarya ng bato at bumagsak, kailangan mong maunawaan kung ano ang nangyayari sa rural na Iowa para maunawaan na kailangan mong bumalik sa ilang taon na ang nakalilipas. Noong dekada 1970, dumaan ang agrikultura ng Amerika sa tinatawag ng mga ekonomista na malaking paglawak. Ang mga pamilihan ng pag-export, lalo na sa Unyong Soviet, ay nagtulak sa mga presyo ng butil sa mga rekord na pinakamataas. Ang mais ay umabot sa 3.56 kada bushel. Ang soybeans ay umabot sa 1.0. Ang presyo ng lupa ay dumoble pagkatapos ay triple. Halos nagmamakaawa ang mga bangko sa mga magsasaka na mangutang. Ang Federal Land Bank, ang Production Credit Association, ang Farmers Home Administration, lahat sila ay nagpapadala ng mga pautang na parang hindi matatapos ang magagandang panahon. At naniwala ang mga magsasaka sa kanila. Sa pagitan ng 1,970 at 1,980, ang average na presyo ng lupang sakahan sa Iowa ay tumaas mula $411 kada akre patungong $2,147 kada akre. Iyan ay $412% na pagtaas sa loob ng 10 taon. Ang mga magsasakang naging maingat sa buong buhay nila ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na nakaupo sa tila mga minahan ng ginto. At ang mga bangkero, ang mga negosyante, at ang mga nagtitinda ng itlog ay nagsabi ng parehong bagay. Palawakin, mangutang, bumili ng mas maraming lupa, bumili ng mas malalaking kagamitan. Kailangang kumain ang mundo at kayo ang nagpapakain dito. Kaya ginawa nila. Bumili sila ng lupa sa halagang $3,000 kada akre na may 40% na down payment at 12% na interes. Ipinagpalit nila ang kanilang lumang sakahan, lahat ng 560 para sa mga bagong John Deere, 4,440 sa halagang $32,000 kada piraso. Nagtayo sila ng mga bagong lalagyan ng butil, mga bagong kulungan ng baboy, mga bagong machine shed, lahat sa pamamagitan ng utang. Pagkatapos ay tumigil ang musika. Noong Oktubre ng 1979,
itinaas ni Federal Reserve Chairman Paul Volcker ang mga rate ng interes upang labanan ang inflasyon. Pagsapit ng 1,981, ang prime rate ay umabot sa 21.5%. Ang mga pautang sa pagpapatakbo ng bukid na dating nakasulat sa 9% ay nire-renew na ngayon sa 18%. Kasabay nito, nagpataw si Pangulong Carter ng grain embargo laban sa Unyong Soviet matapos ang pagsalakay sa Afghanistan at pagbagsak ng mga pamilihan ng pag-export. Bumaba ang mais sa 222. Bumagsak ang soybean sa 522,060. At ang mga halaga ng lupa, ang collateral na sumusuporta sa bawat pautang sa bukid sa Midwest, ay nagsimulang bumagsak. Ang krisis sa bukid noong 1980 na nagsimula na. Sa susunod na 5 taon, mahigit 300,000 sakahan sa Amerika ang mawawala. Sa Iowa pa lamang, ang halaga ng lupa ay bababa ng 63% mula sa kanilang pinakamataas na antas noong 1981. Ang Federal Land Bank ng Omaha ay kalaunan ay babagsak. Ang unang pagkakataon na bumagsak ang isang federal na bangko ng lupa simula noong Great Depression. Magkakaroon ng mga bakante sa mga bayan, magsasara ang mga simbahan, at ang rate ng pagpapakamatay sa mga magsasaka ay tataas sa 3 beses sa pambansang average. Iyon ang mundong pinasok ni Walter Gunderson nang bumili siya ng mga patay na lupa. Si Walt ay 44 taong gulang noong 1981. Lumaki siya sa 200 acre na sakahan ng kanyang ama sa labas ng Jessup sa Buchanan County. Ang kanyang ama, si Hank Gunderson, ay nagsaka gamit ang isang sakahan na may buong lupa at 2 lupa na araro sa buong buhay niya. Hindi kailanman nangutang kahit 1 sentimo matapos niyang bayaran ang orihinal na mortgage noong 1950. Noong bumibili ang mga kapitbahay ng mga bagong John Deere noong dekada 70, pinanatili ni Hank ang kanyang pera gamit ang alambreng pangbail at katigasan ng ulo. Nang mag-alok ng mga pautang ang mga bangkero, sinasabi sa kanila ni Hank ang parehong bagay sa bawat oras. Ako wala akong utang sa kahit kanino at balak kong mamatay ng ganoon. Ginawa niya iyon. Namatay si Hank noong taglagas ng 1978, walang utang, na nag-iwan kay Walt ng 200 ektarya at 1 talyer na puno ng mga kagamitang pangkamay at 1 sakahan na puro na may 11,000 oras na metro. Ang nakatatandang kapatid ni Walt, si Gerald, ay umalis patungong Des Moines ilang taon na ang nakalilipas at ayaw niyang maging bahagi ng pagsasaka. Kaya kay Walt na ang lahat. Hindi nagpalawak si Walt. Hindi siya nangutang. Sinasaka niya ang 200 ektarya tulad ng ginawa ng kanyang ama. Mais at oats na salitan, ilang baka, at dayami sa ilalim ng lupa. Pinapanatili niyang tumatakbo ang buong sakahan. Nagmaneho siya ng 1,971 Ford pickup na may 140,000 milya ang sakay nito. Suot niya ang parehong Carhartt jacket sa loob ng 9 na taon, at habang ginagamit ng kanyang mga kapitbahay ang lahat ng kanilang pag-aari upang bumili ng mas maraming lupa at mas malaking bakal. Naglagay si Walt ng $600 kada buwan sa isang savings account sa Jessup State Bank. Pagsapit ng Marso ng 1981, mayroon na siyang $47,000 sa halagang iyon. Account at doon niya binili ang patay na lupa. Ang 40 ektarya ay bahagi ng isang pagbebenta ng ari-arian, ang Old Elmer Brandt's Place. Namatay si Brandt nang walang tagapagmana at ibinebenta ng ehekutibo ang lahat sa piecemeal. Ang mabuting lupa, 280 ektarya ng Class 1 at 2 na lupa, ay mabilis na naubos. Maraming bidder. Pinal na presyo, $3,200 kada ektarya. Pero walang may gusto sa 40. Kinailangan pang magtanong ng taga-subasta ng 3 beses bago itinaas ni Walt ang kanyang kamay. $185 kada ektarya, $7,400 sa kabuuan. Cash, walang utang, walang sangkot na bangko. Nalaman ito ng lay dealer, si Phil Kramer, ng hapong iyon. Nasa tindahan siya ng pagkain ng hayop nang pumasok si Walt para sa isang bag ng buto ng clover. Nakasandal si Phil sa counter, ang gintong relo ay nasisinagan ng fluorescent light, nagkukwento tungkol sa isang magsasaka na kakabili lang ng bagong 4,640. Natigil siya sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap nang makita niya si Walt.
Uy Gunderson, narinig kong binili mo ang brand na 40. Tumango si Walt. Ang patay na lupa 40. Tumango ulit si Walt. Tumingin si Phil sa paligid sa iba pang mga lalaki sa tindahan. 3 o 4 na magsasaka. Ang batang nasa likod ng counter. Ang kinatawa ng feed mula sa DeKalb. Ngumisi siya. Walt, nakapagbenta na ako ng kagamitan sa bawat magsasaka sa county na ito, at nakakita ako ng ilang masamang pamumuhunan, ngunit ang pagbili ng patay na lupa, parang paglalagay ng mga bagong gulong sa isang kotse na walang makina. Tumawa ang mga lalaki. Tumawa ang kinatawa ng feed. Maging ang batang nasa likod ng counter ay ngumiti. Hindi nagsalita si Walt. Kinuha niya ang kanyang bag ng buto ng clover, binayaran ang $14 na 50. 50 at lumabas. Inilagay niya ang buto sa kama ng kanyang Ford, pinaandar ang makina, at umuwi sa mga kalsadang graba habang lumulubog ang araw sa likod ng mga grain elevator. Hindi siya mukhang galit. Hindi siya mukhang nahihiya. Mukha siyang isang lalaking may alam na walang ibang nakakaalam. Ngayon, kung ikaw ay isang magsasaka na nakikinig sa kwentong ito, malamang alam mo na kung ano ang problema sa patay na lupa. Hindi lang dahil manipis at mabato ang lupa. Ito ay dahil sa loob ng 100 taon, bawat magsasakang humawak dito ay sinubukang pilitin itong maging isang bagay na hindi naman talaga. Inararo nila ito. Nagtanim sila ng mais dito. Itinulak nila ang mabibigat na kagamitan sa mga dalisdis na hindi dapat tinanim. At bawat taon, ang maliit na lupang pang-ibabaw na mayroon ay inaanod pababa sa mga dalisdis at patungo sa sapa na tumatakbo sa timog na gilid. Pagsapit ng 1,981, ang 40 ektaryang iyon ay may humigit kumulang 3 pulgada ng lupang pang-ibabaw sa mga patag na lugar at halos wala sa mga dalisdis. Ang lupang pang-ilalim ay mabigat na luwad na may halong mga piraso ng apog. Mataas ang A7. 8 na halos alkaline. Dahil sa lahat ng apog na iyon, ang nilalaman ng organikong bagay ay 2%. Bilang sanggunian, ang magandang lupang prairie ng Iowa ay may organikong bagay na nasa humigit kumulang 5 hanggang 6. Ang patay na lupa ay sinasaka hanggang sa ito ay patay at pagkatapos ay iniwan upang kumpirmahin ang diagnosis. Ngunit hindi sinubukan ni Walt na sakahin ito. Hindi tulad ng inaasahan ng lahat. Ang unang bagay na ginawa niya noong Abril ng 1981 ay ang paglalakad sa bawat pulgada ng 40 ektaryang iyon. May dala siyang notebook at soil probe, isang tubo na bakal na may hawakan na gawa ng te na ginawa ng kanyang ama sa pagawaan. Kumuha siya ng mga sample ng lupa mula sa 47 iba't ibang punto. Itinala niya kung saan malapit ang apog sa ibabaw, kung saan pinakamalalim ang luwad, kung saan hinihila ng tubig ulan, kung saan ang mga dalisdis ay nakaharap sa timog, kung saan ang mga ito ay nakaharap sa hilaga. Minapa niya ang buong bagay gamit ang kamay sa graph paper, nakaupo sa mesa sa kusina tuwing gabi sa loob ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo, pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na walang sinuman sa county ang nakakita. Hindi siya nag-araro. Hindi siya nagdesi. Hindi siya nagtanim ng mais o soybeans o anumang bagay na babayaran ng merkado. Nagtanim siya ng clover, partikular na ang red clover, 15 pounds bawat acre, na hinahagis gamit ang kamay mula sa isang canvas bag na nakasabit sa kanyang balikat. Naglalakad sa mga mabatong dalisdis na yon suot ang kanyang mga bota sa trabaho, habang ang kanyang mga kapitbahay ay nagmamaneho ng mga aircon-conditioned na taksi sa patag at itim na lupa. Inilagay niya ang mga patag na lugar na may pinaghalong red clover at Timothy grass. Inilagay niya ang mga matarik na dalisdis na may sweet clover at brumem grass, at sa pinakamababa at pinakamabasang lupa malapit sa sapa, nagtanim siya ng reed canary grass para hawakan ang mga pampang. Isang hapon ay dumaan si Phil Kramer sakay ng kanyang Chevy pickup na may logo ng dealership sa pinto. Bumagal siya, nakita si Walt na naghahasik ng binhi gamit ang kamay sa mabatong dalisdis na yon at umiling. Kalaunan sa cave sa bayan, ikinuwento niya, nandito si Gunderson at naghahasik ng clover sa lupa gamit ang kamay, parang 1-0. Hindi mas maganda ang pagtubo ng clover sa lupang iyon kaysa sa pagtubo ng mais, pero ginawa nga. Kita mo, narito ang hindi naintindihan ni Phil Kramer at ng karamihan sa Buchanan County. Ang clover ay isang legume, at ang mga legume ay may ginagawa na hindi kayang gawin ng mais at soybeans. Nag-aayos sila ng nitrogen.
Ang kanilang mga ugat ay bumubuo ng isang symbiotic na relasyon sa bakterya na tinatawag na rhizobium na kumukuha ng nitrogen, gas mula sa atmosfera at ginagawang isang anyo na magagamit ng mga halaman. Ang isang mahusay na hanay ng pulang clover ay kayang mag-ayos ng 80 hanggang 150 li ng nitrogen bawat akre bawat taon. Katumbas iyon ng 40 hanggang $75 na halaga ng anhydra ammonia ng libre. Ngunit hindi lang iyon ang ginawa ng clover. Ang mga ugat ay lumalim, mas malalim kaysa sa mga ugat ng mais, mas malalim kaysa sa mga ugat ng trigo. Binasag nila ang mabigat na lupang luwad at lumikha ng mga kanal, maliliit na highway para makapasok ang tubig at hangin sa lupa. Nang mamatay ang clover noong taglamig, nanatiling bukas ang mga ugat na iyon at ang mga nabubulok na ugat ang nagpapakain sa biyolohiya ng lupa. Dumating ang mga bulit, dumating ang fungi, ang mikroskopikong buhay na nagbibigay buhay sa lupa, ang bakterya, ang protozoa, ang mga mycorrhizal network, lahat sila ay bumalik sa lupang patay na sa biolohikal sa loob ng ilang dekada. Hindi inani ni Walt ang clover sa unang taon. Hinayaan niya itong lumaki, mamulaklak, hinayaan ang mga bubuyog na magtrabaho dito, at pagkatapos noong Oktubre ay ginapas niya ito at hinayaan itong humiga. Ang biomass ay bumalik sa lupa. Takpan, lagyan ng mulch, pagkain para sa mga mikrobyo. Sa ikalawang taon, 1982, ginawa niya ang parehong bagay. Ngunit nagdala rin siya ng iba pang bagay. Pataba. Nakipagkasundo siya sa isang magsasaka ng gatas na nagngangalang Arch Schultz, 3 milya ang layo, na may mas maraming pataba kaysa sa alam niyang gagawin. Si Walt mismo ang naghila nito, 15 karga gamit ang isang hiniram na spreader, at ang kanyang sakahan ay pawang inilatag niya ito ng manipis, mga 8 tonelada bawat akre sa patag na lupa, mas kaunti sa mga dalisdis. Ang mga sustansya ang nagpapakain sa clover. Ang clover ang nagpapakain sa lupa. Nagsimulang magbago ang lupa. Pagsapit ng taglagas ng 1,982, kumuha si Walt ng isa pang set ng mga sample ng lupa. Ang organikong bagay sa mga patag na lugar ay tumaas mula sa 2%. Hindi ito mukhang kalakihan, ngunit sa agham ng lupa, ang 4% na pagtaas ng organikong bagay sa isang taon ay makabuluhan. Nangangahulugan ito na gumagana ang biology. Nabubuhay muli ang lupa. Narinig ng County Extension Agent, si Dale Mezer, ang parehong lalaking nagngangalang ito ng dead ground, ang ginagawa ni Walt at lumabas upang tumingin. Naglakad siya sa 40 kasama si Walt, kumuha ng sarili niyang mga sample, at hindi masyadong nagsalita. Ngunit nang makabalik siya sa kanyang opisina, kinuha niya ang soil survey at gumawa ng tala sa margin ng file ni Walt. Gumugawa si Gunderson ng isang bagay na hindi pangkaraniwang bagay na sulit panoorin. Sa ikatlong taon, 1983, nagdagdag si Walt ng isa pang patong. Nagtanim siya ng oats sa clover, isang pananim na magbibigay sa kanya ng maliit na ani ng butil. Habang patuloy na binubuo ng clover ang lupa sa ilalim, sinimulan din niyang bakuran ang mas matarik na dalisdis at magdala ng ilang ulo ng baka upang manginain sa damo. Hindi marami, 8 lang ang mga hayop sa 40 hektarya. Maliit na bilang ng mga hayop ang inaalagaan. Inililipat niya ang mga ito kada ilang araw para hindi sila masyadong manginain sa kahit saang lugar. Ginawa ng mga baka ang ginagawa ng mga baka sa maayos na pinangangasiwa ang pastulan. Kinakain nila ang damo. Naglalagay sila ng dumi ng hayop. Ang kanilang mga kuko ay nagdiin sa mga buto sa lupa at sinisira ang ibabaw na balat na lumilikha ng mga maliliit na lugar para sa pagtubo. Ang pagyura, na maaaring mapanira sa mataas na bilang ng mga hayop, ay kapaki-pakinabang sa mababang bilang. Ito ay kontrolado at sinadya. Samantala, ang natitirang bahagi ng Buchanan County ay nagwawasak. Noong 1982, tumama ang unang bugso ng mga foreclosure. Ang mga magsasakang nangutang sa 9% ay nagbabayad na ngayon ng 18% sa mga operating loan. Ang mais ay $2. 40, ang halaga ng lupa ay bumababa ng $200 kada hektarya kada taon. Ang Farmers Home Administration, LELI, ay nagsimulang mag-issue ng mga abiso ng pagpapabilis na humihiling ng buong pagbabayad ng mga utang na inakala ng mga magsasaka na mayroon pa silang ilang dekada para bayaran. Mahigpit ang mga opsyon. Kusang loob na i-liquidate o isara ang kanilang mga negosyo. Ang dealership ni Phil Kramer,
na nakapagbenta ng 32 bagong John Deere noong 1979 ay nakapagbenta ng 7 noong 1982 at 3 sa mga iyon ay mga nabawi mula sa kanyang sariling mga customer na kinailangan niyang bawiin at ibenta muli. Ang showroom na puno ng makintab na berdeng bakal ay halos walang laman. Nagsimulang magbenta si Phil ng mga gamit ng kagamitan, kabilang ang mga farmall, na pagtatawanan niya sana 5 taon na ang nakalilipas. Pinanood ito ni Walt mula sa walang buhay na lupa. Wala siyang sinabi. Patuloy lang siya sa pagtatanim ng clover. Ngayon, bago ko sabihin sa inyo ang susunod na nangyari, kailangan kong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang pag-uusap na naganap noong taglagas ng 1983 dahil binago nito ang lahat. Pumunta si Walt sa isang pulong sa Iowa State Extension Office sa Independence, ang sentro ng county. Ang tagapagsalita ay isang soil scientist mula sa Iowa State University na nagngangalang Richard Coig. Pinag-aaralan ni Coig ang isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga magsasaka noong 1983, ang till farming. Simple ngunit radikal ang ideya. Itigil ang pag-araro. Itigil ang panggugulo sa lupa. Magtanim ng mga buto ng direkta sa mga labi ng nakaraang pananim at hayaan ang biology ng lupa na gawin ang dapat gawin ng pagbubungkal. Hindi na bago ang konsepto. Isang lalaking nagngangalang Edward Follner ang sumulat ng isang libro noong 1943 na pinamagat ang Plowman's Folly na nangangatwiran na walang sinuman ang nagbigay ng siyentipikong dahilan para sa pag-aararo. Ngunit noong 1943, wala pang teknolohiya para gumana ito ng malawakan. Pagsapit ng mga unang taon ng 1980, gumana na ito. Mga bagong seed drill, mga bagong herbicide, bagong pag-unawa sa biology ng lupa, at si Coig ay isa sa mga ebanghelista. Pagkatapos ng talumpati, naghintay si Walt hanggang sa umalis ang lahat. Pagkatapos ay lumapit siya kay Coig at ipinakita sa kanya ang mga sample ng lupa mula sa patay na lupa. 3 taon ng datos, ang trend ng organikong bagay, ang mga pagbabago sa ang mga sukat ng lalim ng ugat. Tiningnan ni Coig ang mga numero ng matagal. Pagkatapos ay tiningnan niya si Walt. Ilang ektarya? 40, magkano ang binayaran mo? 185 kada ektarya. Natahimik sandali si Coig. Pagkatapos ay may sinabi siyang hindi nakalimutan ni Walt. Si Emer Gunderson. Lahat ng tao sa county na ito ay bumili ng pinakamagandang lupa na kaya nila at pagkatapos ay minaina ito hanggang sa maging karaniwan na lang. Binili mo ang pinakamasamang lupa sa county at ginagawa mo itong mas maganda. Sa loob ng 10 taon, ang iyong 40 ektarya ay mas higit sa kanilang 400. Hindi sinabi ni Walt kahit kanino ang tungkol sa pag-uusap na yon. Umuwi lang siya at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Noong 1984, ika-4 na taon, nagkaroon si Walt ng kanyang unang tunay na ani. Nagtanim siya ng oats at red clover ng magkasama sa pinakamapatag na 25 ektarya. Ang mga oats ay nagbunga ng 62 bushel bawat ektarya. Hindi kahanga-hanga, ngunit kagalang-galang. Higit sa lahat, ang clover sa ilalim ay makapal at malusog, na nag-ipon na ng nitrogen para sa susunod na taon. Ibinenta niya ang mga oats sa elevator sa halagang 1.85 bawat bushel. Katamtaman ang kabuuang kita na 2,867.50. Ngunit malayang pinapatakbo ang lupa. Walang biniling pataba, walang herbicide, walang mamahaling kagamitan. Ang kanyang gasto sa pagpapatakbo ay halos diesel para sa bukid. Lahat ng lupa at binhi, marahil $400. Sa natitirang 15 ektarya, sa matarik na dalisdis, maayos ang kalagayan ng mga nagpapastol na baka. Sapat na ang kapal ng damo ngayon, kaya't nadagdagan ni Walt ang kanyang kawan sa 12 ulo. Nagbenta siya ng 4 na guya noong taglaga sa Jessup Sale Barn sa halagang 8. Ang kabuang kita mula sa patay na lupa noong 1,984, 4,200 at 6 petoplex at 50. Ang kabuang halaga ay humigit kumulang $400. Ang netong kita ay 3,800 at 60 petoplexen mula sa 40 ektarya na sinasabi ng lahat na hindi kailanman tutubo ng anuman. Ngunit narito ang hindi ipinakita ng mga numero. Mabilis na nagbabago ang lupa.
Pagsapit ng 1,984, ang organikong bagay sa patag na lupa ay tumaas mula 2% hanggang 4%. Ang bilang ng mga bulete na sinukat ni Walt sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga bulete sa isang-isa talampakang parisukat na butas na hinukay na 12 pulgada ang lalim, ay bumaba mula 2 bawat sample noong 1,981 hanggang 14 na bawat sample. Nagbabago ang kulay ng lupa. Dumidilim na. Naroon pa rin ang mga piraso ng apog, ngunit napapalibutan na sila ngayon ng buhay at humihinang lupa na nagpapanatili ng kahalumigmigan sa halip na ibuhos ito. Lumabas muli si Dale Mezer. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng isang photographer mula sa Extension Service. Kumuha sila ng mga litrato ng mga sample ng lupa, ang mga sistema ng ugat at bilang ng mga bulete. Sinukat ni Mezer ang lalim ng ibabaw ng lupa sa patag na lupa. 5.1 pulgada. Ito ay 3 pulgada sa loob ng Walt, sabi ni Mezer, at ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang unang pangalan ni Walt sa halip na Gunderson. Ako ang extension agent sa county na ito sa loob ng 17 taon. Hindi ko pa nakitang gumaling ng ganito kabilis ang lupa. Tumango si Walt. Hindi ito kailanman namatay, anya. Pagod lang ito. Samantala, lumala ang krisis. Noong 1985, iniulat ng Farm Credit System ang pagkalugi na $2.7 bilyon. Ipinasa ng Kongreso ang Food Security Act of 1985 na lumikha sa Conservation Reserve Program na nagbabayad sa mga magsasaka upang alisin sa produksyon ang mga lupang madaling maubos. Hindi nakaligtaan ni Walt ang ironya. Binabayaran na ngayon ng gobyerno ang mga tao para gawin ang ginagawa niya ng libre sa loob ng 4 na taon, ngunit ang Siri ay nagbabayad ng $50 kada akre kada taon. Ang Waltz 40 ay kumikita ng higit pa roon at gumaganda bawat taon. Isinara ni Phil Kramer ang kanyang dealership noong 1 taon at ang gusali ay walang tao sa highway sa labas ng Jessup. Ang malaking karatula ng John Deere ay nagdilim sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon. Nagtrabaho si Phil bilang nagbebenta ng insurance sa Waterloo. Ang ilan ay nagsabing maswerte siya. At least nakaalis siya sa kanyang bahay. Marami sa kanyang mga customer ang hindi. Nang taon ding iyon, itinanim ni Walt ang kanyang unang mais sa tuyong lupa. Hindi ang buong 48 ektarya lang, ang pinakamapatag at pinakamahusay na nabawing lupa. Itinanim niya ito ng walang tiller, gamit ang isang planter na binago niya mismo sa workshop, at nagdagdag ng mga coulter para maputol ang mga natirang clover. Hindi siya bumili ng anumang pataba. Hindi siya bumili ng anumang herbicide. Itinanim niya ang mais ng direkta sa pinatay na damuhan ng clover, nagtitiwala sa 5 taon ng biological work na magbibigay ng mga sustansya. Nanood ang county, ang ilan ay may kuryosidad, ang ilan ay may pag-aalinlangan, ang ilan ay may tila pag-asa. Ang mais ay tumubo ng hindi pantay ang mga hanay. Ang planter na walang tiller ay hindi perpekto. Ang stand ay mas manipis kaysa sa isang maginoon na bukid. Kahit wala na siyang dealership, dumaan pa rin si Phil Kramer at sinabi sa mga tao sa cave, mukhang impyerno ang mais ni Gunderson. Sabi ko sa'yo patay na ang lupa. Pero mali ang tingin ni Phil Rosas ang tinitingnan niya. Mga ugat ang tinitingnan ni Walt. Nang dumating ang init noong Agosto, ang uri ng init na nagpapaluto sa luwad ng yowa para maging konkreto at nagpapagulong sa mga dahon ng karaniwang mais pagsapit ng tanghali. Hindi gumulong ang mais ni Walt. Malamig at mamasa-masa ang lupa sa ilalim ng natitirang clover. Ang mga mycorrhizal fungi sa root zone ay naghahatid ng tubig at phosphorus mula sa kailaliman na hindi maabot ng karaniwang mga ugat. Ang biological soil na itinayo ni Walt ay gumagana na parang espongha, sumisipsip ng ulan, humahawak dito, at dahan-dahang naglalabas nito. Ang 8 ektarya ng first-year corn ni Walt sa patay na lupa ay nagbunga ng 134 bushels bawat ektarya. Ang average na ani ng county noong taong iyon sa lupang dapat sana ay ilan sa mga pinakamahusay sa estado ay 128 bushels. Tumawag si Dale Mezer sa Iowa State. Kailangan mong magpadala ng isang tao rito. Sabi niya, may nangyayari sa Gunderson's 40 na kailangan mong makita. Pagsapit ng 1,988, 7 taon nang nagtatrabaho si Walt sa mga patay na lupa.
Ang pagbabago ay kitang-kita mula sa kalsada kung saan may mga damo at puno ng sedro at nakalantad na bato. Mayroon na ngayong mga tagpi-tagping maitim na lupa, makakapal na damo at malulusog na pananim. Malinis ang mga hanay ng bakod. Matataba ang mga baka. Ang sapa na dumadaloy sa timog na gilid, na nababalutan ng banlik at maputik sa loob ng mga dekada, ay lumilinaw na dahil ang lupa sa mga dalisdis sa itaas nito ay hindi na naanod. Nagpadala ang Iowa State ng isang graduate student na nagngangalang Karen Price upang pag-aralan ang 40. Ginugol niya ang tag-araw ng 1,988 sa pagkolekta ng datos, at ang kanyang natuklasan ay naging bahagi ng kanyang master's thesis. Ang organikong bagay sa orihinal na patay na lupa ay tumaas mula 1.2% hanggang 3.8% sa loob ng 7 taon. Ang rate ng pagpasok ng tubig, kung gaano kabilis sumipsip ang ulan sa lupa sa halip na umagos, ay tumaas ng 340%. Ang katatagan ng pinagsama-samang lupa, isang sukatan kung gaano kahusay ang pagkakadikit ng lupa, ay naging mabuti mula sa mahina. Ang populasyon ng Bulate ay 22 kada cubic foot, mas mataas kaysa sa average ng county sa Class 1 soil. Ang thesis ni Karen ay pinamagatang Biological Restoration of Degraded Cropland in Northeast Iowa, isang 7 taong case study. Ito ay babanggitin sa 12 kasunod na papel tungkol sa kalusugan ng lupa at regenerative agriculture. Ngunit hindi ito binasa ni Walt. Masyado siyang abala sa pagsasaka. Noong 1988, nagtanim siya ng 30 sa 40 ektarya upang magbunga ng mais ng 148 bushel bawat acre, average ng county na 131. Hindi pa rin siya gumamit ng commercial fertilizer, wala pa ring herbicide. Kinontrol niya ang mga damo gamit ang clover understory at napapanahong paglilinang gamit ang kanyang sakahan. Ang kanyang cost per bushel ay humigit kumulang $85. Ang average na cost per bushel ng county ay 2 o kwentahin mo na. Mas maraming mais ang nalilikha ni Walt nang wala pang kalahati ng gasto sa lupang sinasabi ng lahat na walang kwenta. Ang kanyang netong kita kada acre ay halos 3 beses ang average ng county. Ang 40 ektarya na binili niya sa halagang $185 kada ektarya noong 1988 na maihahambing na naibalik na lupa sa county, ay tinatayang nasa $1,400 kada ektarya. Ang puhunan ni Walt na $7,400 ay nagkakahalaga na ngayon ng 56. Iyan ay 657% na kita sa loob ng 7 taon. Walang utang sa bangko, walang bayad sa interes, walang panganib na ma-foreclose. Habang ang kanyang mga kapitbahay ay lubos na nakinabang sa $3,200 kada ektarya na ngayon ay nagkakahalaga ng $1,200. Binili ni Walt ang pinakamurang lupa sa county at ginawa itong pinakamabunga. Ang pagtutuos ay dumating noong Sabado ng umaga noong Oktubre 11. Si Walt ay nasa kamalig sa Jessup sale na nagbebenta ng mga guya. Nakatayo siya sa tabi ng bakod at pinapanood ang pagtatrabaho ng auctioneer nang may isang lalaking lumapit sa kanya. Si Phil Kramer iyon, dating gay dealer, na ngayon ay insurance salesman, na nakasuot ng mas murang suit kaysa dati at nagmamaneho ng kotse na may pangalan ng ibang tao sa gilid. Nakatayo roon si Phil ng ilang sandali at pinapanood ang mga baka. Pagkatapos ay nagsalita siya, "Walt, Phil, nadaanan ko ang 40 mo noong isang araw. Iba ang itsura. Kumusta ang lagay ng mais? 148 ngayong taon." Matagal na tahimik si Phil, sapat na ang tagal para makadaan ang 2 lot ng guya sa ring. Pagkatapos ay may sinabi siyang hindi malilimutan ni Walt habang buhay. "Nakapagbenta ako ng 200 traktor sa county na ito. Malalaki, mamahalin. Sinabihan ko ang bawat isa sa mga magsasakang iyon. Kailangan nila ng mas maraming horsepower, mas maraming ektarya, mas maraming bakal, at karamihan sa kanila ay wala na ngayon. Nawala ang kanilang mga sakahan, nawala ang lahat." Tumigil siya. "Binili mo ang pinakamasamang 40 ektarya sa county gamit ang pera. Nagtanim ka ng clover dito at nandito ka pa rin. Sa tingin ko marahil ikaw lang ang nakakaalam ng ginagawa niya." Hindi tumingin si Walt kay Phil na natili siyang nakatingin sa ring ng mga baka. Ngunit tumango lang siya ng isang beses, at pagkatapos ay sinabi niya ang tanging bagay na naiisip niya na sasabihin ng kanyang ama.
Ang lupa ay hindi kailanman naging problema, Phil ang utang ang problema. Si Walt Gunderson ay nagsaka ng patay na lupa sa loob ng 27 taon pa. Nang magretiro siya noong 2015, ang 40 ektaryang iyon ay may antas ng organikong bagay na higit sa 5% na katumbas ng virgin prairie soil. Hindi siya kailanman nangutang. Hindi siya bumili ng bagong traktor. Sa wakas ay nasira ang farm alm noong 1974 sa 16,000 oras ng paggamit at pinalitan niya ito ng isang segunda manong farm all 560 na binili niya sa isang subasta sa halagang $800 cash. Hindi siya yumaman. Hindi iyon ang punto. Nakakuha siya ng mas maganda. Kailangan niyang manatili. Habang 300,000 sakahan ang nawala sa buong Amerika noong dekada 1980, ang 40 ektarya ni Walt ay medyo dumilim, medyo lumalim, at halos hindi nabuhay bawat taon. Pinatunayan niya ang isang bagay na nakalimutan na ng mga siyentipiko sa lupa, mga extension agent, mga bankero, at mga dealer. Hindi na kailangan ng lupa ng mas maraming perang ibinabato dito. Kailangan ito ng mas maraming oras, mas maraming pasensya, mas maraming biology, at mas kaunting utang. Nagretiro si Dale Mezer sa Extension Service noong 1978. Sa huling araw niya, pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang mapa ng lupa na nakasabit sa dingding sa loob ng 30 taon. Tinignan niya ang puting bahagi sa hilagang kanlurang sulok, ang 40 ektarya na tinawag niyang patay na lupa, at gamit ang isang itim na marker, kinulayan niya ito ng madilim. Kasing dilim ng pinakamagandang lupa sa county. Pagkatapos ay sumulat siya ng 2 salita sa ilalim nito. Lupa ni Walt. 4.